Praise the Lord. Yes, amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Yes, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At welcome po sa ating pong dalawa na bagong kapatid. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, atin pong i-welcome po yung pong ating pong dalawang kapatid. Glory to God. Si Sister Dorife Mac Mombare. Amen. Ikaw, tayo po, tayo. Dorife. Praise God. Hallelujah. Sige po, atin pong kamayin po at atin pong i-welcome po ang ating pong kapatid. Amen. Care of Iris Hernandez. Amen. Welcome po at ang ating pong kapatid po na si Jaury Rose Sepada. Amen. Tayo po, Sister Jaury Rose. Jaury. Jaury Rose. Napakagandang pangalan. Amen. Welcome po kayo, sis. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At kayo po ay manatili lang. At kayo po ay welcome na welcome po dito. Amen. Glory to God. Si Sister Iris Hernandez. Glory to God. Amen. At talaga pong nakakagalak po pagka po tayo meron pong nakakasama na mga bago. Amen. Sila po dinala dito para po sila ay mag-enjoy sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating pong Panginoon. Glory to God. Tayo po ay magpurit, magpasalamat. Glory to God. Sapagkat tayo po ay nariritong muli. Amen. Sapagkat sa nagdaan ng mga pagsubok, glory to God, baha, lakas ng hangin, praise God at salamat dahil ang ating Diyos ay buhay at napakabuti. Amen. Kaya tayo pong lahat ay ating pong laging ipagpapasalamat sa ating pong Panginoon ang lahat-lahat na kung sa'y ating pong pinagdadaanan. Amen po. Amen po ba niya sa gitnang yan? Parang may bilihan dyan. Amen. Praise God. Hallelujah. May bargain. Glory to God. Hallelujah. Amen. O mga kabataan, manahimik. Magagalit si Lola at si Lolo dyan. Amen. Praise God. Amen. At tayo po ay naririto para po tayo ay magmahalan. Amen. Maiparamdam po natin yung pong ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa. Pwede po bang ang lahat ay makaupo na dahil tayo po ay magsisimula na? Amen. Praise God. Hallelujah. At tayo po lamang ay manatili sa katahimikan. Glory to God. At ating pong namnamin na ang presensya po ng ating pong Panginoon ay ating pong maramdaman. Dahil kung tayo po ay busy, glory to God, sa pagsa-cellphone, busy po sa pakikipagkwentuhan po sa ating pong kapatid, glory to God, hindi po kayo lang nawawala, pati po yung pong ating pong mga katabi. Amen. Kaya tayo po manatiling tahimik, glory to God. Ating pong ingatan na tayo po makagawa po ng commotion, sapagkat ang ating pong Diyos, ang nais niya, tayo po ay mapagpalang lahat. Amen po, glory to God. Sige po, tayo po ay darako na po sa ating pong mensahe. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay napakabuti sapagkat naisaayos na po ang ating pong production. Ating pong palakpakan ng ating pong production team. Amen. Sa pangunguna po ni Brother Alan Andal. Napakabuti po ng ating Diyos. Sila po yung overtime. Sa kagustuhan po nilang ito po yung maisaayos lahat. At maraming pong salamat sapagkat ito po ay napakalaking blessing po sa atin. Amen. At yan po ay matagal ko na pong pinapangarap. Praise the Lord. Amen. Dahil talagang totoo po na gusto ko pong ituro po yung pong bawat verses. Glory to God. Pero yung nga lamang para pang napakataas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Talaga pong makikita po natin yung pagkapala ay patuloy na pinadadali ng ating pong Panginoon sapagkat may ginagamit siyang tao, may hinihi po para mai-provide ang pangangailangan ng ating pong iglesia. Amen po. Sige po. Kulbitin mo ngayon katabi mo. Sabi mo, handa ka na ba? Amen. O baka meron pa diyang handa. Handa ka na ba, kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay darako na po sa ating pong mensahe. Ating pong buksan po ang ating pong Biblia. Praise the Lord.
sa aklat po ng Romans 8:28 and 29. Asak na asak, napakarami po na kung saan ay meron pong, sabi nga ay, ito yung aking Bible verse. Amen. Ito yung paborito ko na Bible verse. Amen. Bakit po kaya? Hallelujah. Ayan. Praise God. Sige po, atin pong basahin pong lahat at atin pong namnamin ang salita po ng ating pong Panginoon. Sige po. Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Sige po, tayo po ay pumikit saglit. Yes, O Lord God, Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo. Tunay nga po na kay buti mo, dakilang Ama. Sa pagkatotoo nga po na mapapatunayan po namin, dakilang Diyos, na lagi ka pong may layunin sa buhay po namin, Panginoon. Dumaan kami, Panginoon, sa iba't ibang uri po ng suliranin. Dumaan po, Panginoon, sa bagyo, sa laki ng tubig, sa hangin na humahampas, Panginoon. Lord God, dumaan sa matitinding pagsubok. Pero Lord, salamat sa salita mo. At dalangin ko po, Panginoon, ang salita mo ang umaliw sa bawat isa po sa amin. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, dahil kami po'y pinili mo, kami po'y tinawag mo, Panginoon. May layunin ka sa amin pong buhay, dakilang Ama. Sapagkat nakita mo kami po'y nagmamahal sa iyo, sumusunod sa iyo, dakilang Ama. Pero Lord, salamat sapagkat dahil kami po'y tinawag mo, ang nais mo, maunawaan po namin, Panginoon, na kami espesyal sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat at tanging ikaw po lamang ang maparangal at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sino po dito yung may favorite Bible verse ng Romans 8:28? Hallelujah. Amen. Diba? Alam mo, totoo na pag naririnig kayo yung Romans 8:28, naalala ko lahat ng aking pinagdaanan. Glory to God. So kung atin po makikita, alam po natin na ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma. At kung atin pong babalik-aralan po ang buhay po ni Apostol Pablo, siya po ay napakatapang na nagsalita nito. Na ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay, mabuti man ito masama, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa atin. Amen. Sa atin na nagmamahal. Amen. At tinawag ayon sa kanyang panukala. Kaya makikita po natin dito, kaya ito po yung naasulat po ni Apostol Pablo. Kung atin pong nasusubaybaya yung kanya pong, yung pong mga naganap sa kanyang buhay, sa Book of Acts, masasabi natin, karapat-dapat na ito'y kanyang isulat. Sapagkat kung atin pong makikita, yung karanasan po ng ating pong kapatid na si Apostol Pablo, nung siya po'y naghahayag po ng salita po ng Panginoon, ay talagang totoo na napakatindi ang kanya pong pinagdaanan. Na sa kanya pong paghahayag ng katotohanan, sa pagkapakilala sa ating Panginoong Hesukristo, sa pagkapatunay na sa yung Diyos na buhay, na andoro ng napakaraming tumutuliksa sa kanya. At ang akin po lamang napagbigyan ng pansin, yung po sinabi sa aklat po ng Acts 16 verse 25. Na kung atin po makikita, bagamat ito po ay hindi ko po naisama po sa aking topic, pero kanina po ito po ay akin pong naalala. Na dito po ay pinakikita na ang naranasan po ni Apostol Pablo na siya po ay naghahayag na salita po ng ating Panginoon, ipinakikita itong katunayan na ang ating Panginoong Jesus ay buhay at maraming umaanib. Maraming sumasampalataya sa ating pong Panginoon, pero ito ay naging isang bitag. Ito ay naging isang daan para siya ay hulihin at siya ay parusahan. At hindi lang yon, kung bakit nag-trigger pa ang galit ng mga tao. Dahil meron dito na kung saan ay manghuhula na ginagamit para ito ay kumita ng pera. Pero dahil itong babaeng ito ay nagsasabing, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ay sugo ng Diyos. Pero makikita po natin, ito po ay lalo po na kung saan ay nagbigay ng masamang kaisipan sa mga Roman soldiers.
Dahil yung mismong kanyang amoy nagalit, kaya ito po yung nag-react. Itong lalaking ito ay ginugulo ang ating pananampalataya. Kaya ano ginawa po dito kay Apostol Pablo? Doon po sa Romans 25 na makikita po natin sa Acts 16 verse 25 na naranasan po nila na ito pong si Apostol Pablo, sila po ay binugbog, sila ay hinampas, sila ay tinalian, glory to God, at sila po ay ipinakaw. Pag sinabing ipinakaw, kumbaga sa'y ginamit sa kanilang paa, sa kanilang kamay ay kadena, at iniligay sila sa loob upang hindi sila makatakas. At doon ay kung saan yung ginamit sa kanilang pinto ay 2 kandado. So ibig sabihin matindi yung pinagdaanan po na sa kabila ng lahat na kanyang ginagaway ipangalat ang magandang balita na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, siya ay sinaktan. Pero sa kabila po ng lahat na siya po ay nakapakaw o siya po ay kung saan ay ang kanyang kamay, siya po ay bugbog sarado. Ano po ang ginawa po nila? Sila po ay nagpuri sa ating Panginoon. Sila po ay kung saan, sila po ay umawit ng mga himno. Sila po ay kung saan ay nanalangin, umawit ng mga himno, at sila'y umaawit na kung saan pati yung mga nakabilanggo ay nakakarinig ng awitin. Pero sa kabila po ng lahat, ano po nangyari? Habang sila po ay nagpupuri, habang sila po ay umaawit sa ating pong Panginoon, nakalag ang mga tali. Nakalag yung kung saan kadena ng rehas. Na dito po ipinakikita na anuman ang ating pong pinagdadaanan, gaano man katindi ang ating nararanasan, kapag ikaw ay nagpupuri, kapag ikay umaawit, kapag ikay sumasamba sa ating pong Panginoon, mawawala ang lahat ng ating pong pagsubok. Sapagkat meron Diyos na buhay na gagawa ng himala upang tayo ay makalaya. At ito po ang naranasan ng ating pong kapatid. Kaya totoo po na malakas ang loob ni Apostol Pablo na kung saan ito'y kanya pong ipangaral. Na sa kabila po ng lahat na mabuti ang kanya pong ginagawa, pero naranasan niya ang matindi. At makikita po dito, ang mga kapatiran ay namangha. Dahil noong ang mga kapatiran doon sa isang bahay, ay naando sila po'y nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. Nagulat sila, kumakatok tong dalawang ito, na si Pablo at si Silas. Hindi sila makapaniwala na ito si Pablo dahil alam na ito ay matindi ang pagkakakulong at ang pagkakagapos. Pero talagang totoo, na dito po natin makikita, kapag meron pong intercessor, kapag merong nananalangin sa mga kapatiran, kapag meron lumuluhog sa ating pong Panginoon, nagsasama-sama ang puwersa at gumagawa ng himala ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay. Kung meron po tayong nakikita mga kapatiran na nagsasuffer, kung meron po tayong mga kapatiran na gumagawa sa ating Panginoon, pero sa kabila ng lahat ay nararanasan po nila ang pag-uusig, ang ating pong magiging kontribusyon, at tayo po ay lumapit sa Diyos. Humingi po tayo ng awat habag. At ito po ay naranasan ni Apostol Pablo. Kaya makikita po natin ito. All things work together for good. Pangit ang naranasan. Pero ang kabutihan, ito ay naging kaparaanan para ang pamilya ng jail guard ay maligtas. At doon sa senaryong yon, nung ang jail guard ay nakita na nabuksan ang pinto at maging sila Pablo ay nawala ang tali sa kanilang mga paa at sa kanilang kamay, siya ay magpapakamatay sana. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag mong patayin ang iyong sarili. Hindi kami nakatakas. Dahil maging ang bilanggo na kung saan kinatatakot itong jail guard, baka magsitakas, pero walang tumakas. Pero ito ang nagpatunay na talagang totoo ang Diyos nila Silas, ang Diyos ni Pablo, ang Diyos na matatanda sa iglesia ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen. Di ba napakasarap nating maranasan? Mapakasarap nating matuklasan na meron palang ganito na nagaganap. Kaya totoong napakahalaga po ang Biblia. Kaya kung ano man po ang ating pong pinagdadaan ng kapatid, huwag ito ang magiging dahilan para kay lumayo sa Diyos. Ano man ang iyong nagiging pagsubok, ikaw may dumadaan sa kung saan ay kagipitan sa pananalapi, nagkakaroon ka ng karamdaman,
Nagkakaroon ng kaguluhan ng iyong pamilya. Nagkakaroon ng hindi magandang relasyon ang mag-asawa. Magtiwala ka sa ating Diyos na buhay. Sapagkat gamit yan ng ating Panginoon para tayo po ay lalong lumalim sa ating pong Panginoon. Yung ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Ano po ating pong balikan yung Romans 8:28? Na makikita po natin dito. Bakit ito na kung saan ay napili na kung saan ay Bible verse na ating pong pag-aaralan ngayon. At alam po natin na tayo po lahat ay dumaan sa malakas na hangin, malakas na ulan, mga bagyo, at marami pa tayong nakikita sa ibang lugar. Kumbaga sa atin, dito po sa dako ng Laguna, kumbaga sa parang gatiting po lamang sa naranasan po ng Bicol. Sabagat, makikita po natin doon, matagal na ilang araw nang nawala ang bagyo, pero ang tubig hindi pa humuhupa. Maraming pamilyang nagugutom. Pero kung ating pong mamamalas, maaari sa panahong yon, doon sila natutong manalangin. Maaari sa panahong yon, doon nila naisip na totoo pala, walang magandang kotse, walang magandang bahay, walang magandang appliances, walang maraming pera kung hindi ka makalalabas ng bahay dahil ikaw ay na-stranded sa kanilang puntahanan. Diba? Kaya makikita natin na talagang totoo ang sinabi ng Panginoon sa aklat po na Isaiah 55, mas mataas ang aking kaisipan kaysa sa inyong kaisipan. Ni ang aking kaparaanan ay mas mataas sa inyong kaparaanan. Kaya kung makikita po natin, marami nagku-question, bakit kaya ganoon? Samantalang yung mga tao naman doon ay kung saan mga nananambahan, mga born again. Pero bakit ito naranasan? Maging ang ating pong kapatiran daw sa dako po ng Naga. Ang ating pong mga kapatiran nakakahambal ang naganap po. Ang kanilang pong mga tahanan ay wash out. Wala po silang nailigtas. Glory to God. At ang mga kapatiran po doon, yung mga tindahan nila, wala po rin sila na kung saan ay na-save. Kaya kung atin po makikita, maaari sa kanilang buhay, bakit ganoon? Bakit ganito nangyari? Ako may maalab, ako may nagtatides, ako may pag-araw ng linggo, araw ng Miyerkules, araw pa ng Sabado, nasa gawain ako ng Panginoon. Bakit nararanasan ko ang pagsubok? Amen? Kaya ano sabi rito? Glory to God. Yung pong Romans 8:28. Na makikita po natin dito kung atin pong iisa-isahin. Ang sabi po rito, alam natin sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, pag sinabing alam natin sa lahat ng bagay, ibig sabihin, walang sinisino, walang pinipili, anuman ang kalalagayan mo, maalap ka man, nagbibigay ka naman, araw ng linggo, araw ng Miyerkules, nasa gawain ka. Pero dito makikita po natin, mabuti man o masama. Ibig sabihin, kung ikaw ay maalap sa Panginoon, maaari ito yung panahon para ikaw ipagpalain, mabuti ito. Pero ang tanong, doon ba sa pagkapala mo, nagiging bahagi ka ba ng mga taong nangangailangan? Amen? Pangit ang nagaganap dahil nararanasan mo ang pagtutuwid ng ating pong Panginoon sapagkat may layunin ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Sapagkat ano pong pinauunawa po rito? Ang sabi po rito, yung lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. So, ibig sabihin, doon po sa pangit, may ginagawang mabuti ang ating Panginoon. Doon sa maganda, may ginagawang mabuti ang ating pong Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, lagi po nating aalalahanin, dahil bilang tayo po'y anak ng Diyos, kinakailangan dadaan tayo sa iba't ibang uri ng tiisin sa ating pong buhay. Amen? Sapagkat meron po siyang purpose. Meron po siyang nais na ipaunawa po sa atin. Kasi yung pong lahat ng bagay na iyan, ibig sabihin, kasama natin ang ating Diyos. Kung tayo dumarating sa kakapusan, kasama natin ang Diyos. Kung tayo dumarating sa kayamanan, sa pagpapaunlad, kasama natin ang ating Diyos. Kung tayo dumarating sa kalakasan ng ating katawan, kasama natin ang ating Diyos. Pero kung tayo ay dumarating sa iba't ibang uri ng pananamlay, alalahanin mo, kasama mo rin ang Diyos. Amen? Para ikaw ay ituwid. Kaya napakahalaga pong ating pong mauunawaan. Ano ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10? Ito po'y lagi ko pong naaalala. Ang sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, huwag mag-akala na ang sinuman ay nakatayo. Baka mamaya ikaw ay mabuwal. So, bakit ito pinapaalala po ni Apostol Pablo?
Kasi minsan akala natin kung tayo okay, marami tayong pera, kung tayo estudyante, mataas ang ating grade, tayo ay kilala sa eskwelahan, tayo ay kung saan ay araw-araw nakakapasok. Maganda po iyon. Kung ikaw ay isang negosyante, napakaganda ang mga transaksyon mo, marami kang order, pero hindi mo namamalayan, ikaw pala nahuhuk na iyong hanap buhay. Kaya ang paalala dito ni Apostol Pablo, huwag ang mag-akala na ikay nakatayo. Huwag mong akalain na ngayon ikay okay. Malakas ang iyong katawan, wala kang karamdaman. Ang negosyo mo okay, marami kang order. Paano kaya kung mawala ang order? Paano kaya kung ikay magkaroon ng karamdaman? Paano kaya kung ikaw yung magkaroon ng isang anak na kung sa'y naging pasaway sa iyong pamilya? Paano kaya kung maranasan mo na kayong mag-asawa ay lagi nag-aaway? Pero ang lagi po nating iisipin, yung sinabi ng ating pong Panginoon sa verse 13, walang pagsubok kayo na mararanasan na hindi naranasan ng lahat ng tao. Kaya kung tayo po'y nakararanas ng kawalaan, maaaring ang ibang tayo nakaranas din ng kawalaan. Kung ang ibang tao kung saan nakaranas ng kung saan nagkaroon ng problema sa kanilang pamilya, baka isang araw magkaroon ka rin ng problema. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay tapat. Na siya po'y nagpapahintulot ng mga pagsubok. At ang sabi ng Panginoon, walang pagsubok kayong mararanasan na hindi nyo makakaya. Kaya lahat ng uri ng pagsubok na ating pong nararanasan, ito'y ating kakayanin. Bakit po? Sapagkat ang sabi po sa verse 13, ang Diyos din ang tutulong. Amen. Ang Diyos din ang gagawa upang makayanan po natin ang lahat ng ating pong pinagdadaanan. Amen. Di ba napakasarap na pangako ng ating Panginoon? Kung tayo dumaranas ng pagsubok, back up tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat bakit po? Dahil siya po'y may purpose. Ano po ang sabi niyo po rito? Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kaya yung lahat na dumaranas ng pagsubok, yan po yung nagmamahal sa ating pong Panginoon. Tayo po lamang ay itinutuwid. Tayo po lamang ay tinuturuan. Dahil hindi natin alam na isang araw, tayo po'y magkakaroon ng problema. Pero tapat ang ating pong Panginoon dahil kasama natin ang ating Diyos, kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon na ating pong pinagdadaanan at tayo po ayon sa Kanya pong pagkakatawag, tayo po ay dadaan sa matitindi upang ito'y maging kagamit-gamit para po tayo din ay gamitin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, pag tayo po'y dumadanas ng pagsubok, lagi po nating aalalahanin, Lord, kasama kita. Lord, tutulungan mo ako. Lord, alam mo kaya ko ito. Lord, alam mo, Panginoon, yung mga salita mo na narinig ko at nababasa ko, gamit ko to para ako'y tumatag sa pananampalataya. Amen po. Kaya makikita po natin dito. Dito po sa ating tuloy-tuloy po na pag-aaral, glory to God, na kung saan ay pinakikita po dito ng Biblia, na talagang totoo na tayo pong lahat na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon ay dadana sa iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating pong buhay. Meron po tayo na kung saan ay tatalakayin. Dahil ang sabi nga po dito sa verse 29, ating pong tingnan ng verse 29, glory to God, hallelujah. Verse 20 po ng Romans 8, praise the Lord, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil tayo pong lahat ay kilala ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay kung saan sa simula pa, alam na ng Panginoon kung sino tayo. Alam na ng Panginoon na tayo po may mga pangit na pinagdaanan. Alam na po ng ating pong Panginoon na meron pong binabago sa ating pong buhay. Ano po sinabi? Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Amen? So, ibig sabihin, tayo po sa sinapupunan pa lamang ng ating ina, kilala na po tayo. Kaya sa mula't mula pa, alam na ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Kaya tayo pong lahat na naririto, maaari, ito po'y kaparaanan ng ating pong Panginoon dahil tayo sa ating pong Panginoon, may ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang sabi po rito, glory to God, hallelujah. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Amen. So tayo pong lahat dito, pinili ng ating Panginoon
upang tayo po ay maging katulad ng kanyang anak. Amen? Kulbitin mo nga ang katabi mo, katulad ka na ni Jesus. Amen? Kulbitin mo yung katabi mo, katulad ka na ni Jesus. Amen? Dati-dati, pag pupunta ka rito, nakamungot ka. Pero ngayon, nakangiti ka na. Amen? Praise God! Sapagkat ang kamukha ng ating Panginoon, wala siyang nakamungot na mukha. Lagi siyang nakangiti. Bakit? Sapagkat nararanasan niya ang pagpapala. Amen? Glory to God. Dahil tayo ay magiging katulad ng kanyang anak. So ano sabi to? Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita tayo pong lahat na dumaranas ng iba't ibang uri po ng mga problema, iba't ibang uri ng tiisin, sapagkat tayo po ay kabilang sa anak. Amen? Tayo po ay kabilang sa pamilya ng ating pong Panginoon. At tayo po'y kabilang sa kanyang dadagitin pagdating ng huling panahon. Amen? Sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, kasama tayo sa madadagit. Bakit? Sapagkat tayo ay sa Diyos, tayo po'y pinili niya, glory to God, para makasama po tayo sa pagtutuwid at makapupunta po tayo sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. So ating pong tingnan, ang sabi po rito, glory to God, labis na pinagpala ng talatang ito ang mga anak ng Diyos kapag kailangang magbata ng pagdurusa sa buhay na ito. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na labis po ang pagkapala po natin. Bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat na dadaan sa mga pagdurusa. Ang sabi rito, dadaan po tayo sa pagbabata, dadaan po tayo sa pagdurusa sa buhay na ito. Mga kahirapan, mga pagsubok, mga pag-uusik, mga pagdurusa, at mapapalabas ng ating pong Panginoon na ito ay mabuti. Kaya kung tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, pagdurusa, kahirapan, kagalingan, pero ito po ay palalabasin ng ating pong Panginoon na ito po ay magiging mabuti para sa ating pong lahat. Amen. Meron po tayo na kung saan, ititingnan po na kung saan ay isa pong talata po sa Biblia. Ating pong tingnan at ating pong balikan ang kasaysayan po ng pamilya po ni Abraham. Sa Genesis 45 verse 5. Glory to God. Kung ating pong maaalala, ito pong kasaysayan po ng pamilya po ni Amang Abraham. Sapagkat ang ating pong Panginoon nangako kay Amang Abraham, ang pangako niya, gagawain kong dakila at pinagpala ang iyong lahi. So kung atin pong babalikan po ang kasaysayan, na dito po ipinakikita po rito, na kung saan yung pong kanyang anak na si Jose, ito po ay kinainggitan ng kanya pong mga anak. Sino po si Jose? Ang tatay po nila ay si Jacob. Amen. Ito po si Jose, dahil ito po ay mahal na mahal, ito po si Jacob. Kinainggitan po ito ng mga kapatid kung ito po naaalala niyo po itong istoryang ito. Na ito po si Jose, dahil kumbaga sa ito po'y na nag-inip, na kung saan, ay ito po'y isa pong pangitain na ipinakikita na sa kanya pong panag-inip, sinabi niya, merong mga kung saan ay mga haya ng trigo, na itong mga ito ay sasamba sa kanya. So, ibig sabihin, ito kanya mga kapatid ay nagkaroon dito ng inggit. Dahil siya po'y ginagawa pa ng magandang kasuotan ng kanyang ama na si Jacob. Pero dumating ang isang araw, nag-usap-usap ang magkakapatid. Dahil ang nais nila, itong kanilang kapatid ito, mawala na sa kanilang paningin. Ano po ang ginawa po nila? At ito po na kanya pong kapatid na panganay, ang sabi, atin na itong patayin. Para wala ito sa ating landas. Dahil ito'y mahal na mahal ng ating ama. So meron pong isa na kung saan ay si Judah. Ang sabi niya, huwag. Ang ating gawin, atin na lamang ibenta. Glory to God. Ibenta na lang natin sa paraon. Pero ang nangyari, ito po ay inihulog doon po sa balon. At nangyari po, may dumadaan na isang Ehipsyo, siya po ay kinuha. Pero ang katotohanan, ito po ay ibinenta ng kanya po mga kapatid. Pero dumating ang senaryo, napakapangit ang naranasan po ni Jose. Dahil siya po'y pumasok na isang alipin, doon po sa kung saan ay sa tahanan ni Potiphar, ito po'y naranasan po niya na siya po ay ginawaan po ng usap ng asawa ni Potiphar.
Kung atin pong makikita, napakasakit sa buhay po ni Jose. Na kung saan sa kabila na siya po'y gumagawa ng mabuti sa palasyo, yung asawa ni Potiphar, siya'y pinagnasaan na kung saan na siya'y sipingan. Pero ito po yung naging kaparaanan na nabaliktad ang kaso. Na ito po na kung sa asawa ni Potiphar, sinabi na siya po'y re-rapen, ito po si Jose. Pero dahil na kung saan siya po'y isang alipin, pinaniwalaan po ang sumbong ng asawa po ni Potiphar at siya po ay nakulong. Napakapangit na pangyayari. Sa kabila ng lahat na kung sa'y gumagawa siya ng mabuti at lagi niyang inaalala yung pangaral ng kanyang magulang na kung saan nagagawa kayo ng mabuti. Makikisama kayo. So ano po nangyari po dito? Siya po ay nakulong. Pero dumating ang pagkakataon. Noong naghahanap na kung saan magpapaliwanag ng panag-inip, pero ito ay ginamit ng ating pong Panginoon. At noong mangyari po ito na napaliwanag niya ang panag-inip, siya po'y ginamit na kung saan siya po'y magiging gobernador ng bansang Ehipto. At nagkataon naman na kung saan nagkaroon ng taghirap. At doon po sa kung saan, dahil siya po'y gobernador ng bansang Ehipto, nakapag-ipon po siya ng maraming trigo. Binigyan siya ng karunungan ng ating pong Panginoon. At noong kung saan hanggang doon po sa Kanaan, laganap na ang kahirapan. Pero dumating po na sila po'y nagpunta dito po sa bansang Ehipto. At nakakatuwa po yung kasaysayan nito. Kaya kung ating pong makikita yung po sinabi po sa verse 5, ang sabi po dito, ito po isang damdamin na kung saan ito po ay nakakaiyak. Kung saan ito po ay nakakagimbal. Dahil hindi po akalain ng kanyang mga kapatid na ito pala si Jose, ang gobernador ng Ehipto. Ano po sinabi po rito ni Jose? Napaka-contrite ang puso po ni Jose. At kung atin pong makikita, ito pong verse 145 hanggang verse 4. Dito po ipinakita no ang kanyang mga kapatid ay bumalik na doon po sa kung saan sa palasyo. Ang magkakapatid ay magkakasama, siya po'y naiyak. Dahil nakita niya yung kanyang 11 kapatid ay sama-sama na pumunta sa kanilang lugar. Pero hindi po napigilan nito pong si Jose na hindi po siya magpakilala dahil siya po'y humagulgol ng iyak. Pero doon po sa kanya pong paghagulgol, hindi niya po napigilan, inalis niya yung kanyang takip at nagulat ang kanya pong mga kapatid. Kaya nasabi po rito ni Jose, ano po ang sinabi niya? Upang ang kanya pong mga kapatid ay hindi po mag-alala. Ang sabi niya, ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Sa ginawa ninyo sa akin, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Amen? Nagawa ba ni Jose na kung saan sisihin ang kanya pong mga kapatid? Ano ang sabi? Maaaring nagsisiyan. Uy, ikaw ang nagbenta. Sabi niya, hindi, ikaw, sabi mo nga patayin eh. Pero ano ang sabi ni Jose? Huwag na kayo malungkot, mga kapatid. Yung lahat ng nangyari sa akin, ito yung plano ng ating Panginoon. Ipinadala ko dito para kayo ay iligtas at hindi nyo maranasan ang tagutom na magaganap sa inyong lugar. Amen. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So sa kasaysayang ito na naranasan po, nito po si Jose, ito po'y nagpapatunay na mabuti ang naganap. Pangit ang kanyang naranasan. Pero makikita po natin, mabuti ang naganap. Sapagkat siya, bagamat siya po'y naalipin, bagamat ang kanyang mga kapatid ay galit sa kanya, siya rin ang ginamit para iligtas ang kanyang lahi sa kahirapan. Kaya hindi nakaranas na kung saan nagutom, hindi namatay ang lahi ni Jacob. Bakit? Sapagkat sila'y kasama sa pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Lahi siya na ng ating Diyos. Kaya hindi hinayaan na kung saan ay magutom, mamatay sa gutom ang lahi ni Abraham. Sapagkat kapag ang Diyos ay nangako, anuman ang mangyari, gagawa siya ng kaparaanan para may sa katuparan ang kanyang mga binitawang pangako. Amen. At makikita po natin na hindi po lamang ito pong si Jose ang nakaranas po ng matitinding pagsubok. Kaya makikita po natin dito, glory to God, dahil sa tayo po ay kung saan
ay naranasan, tayo pinili ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang Diyos ay gumagawa para pangalagaan ang kanyang lahi. Kaya pinangalagaan ng ating pong Panginoon ang kanyang lahi. Iningatan upang ito ay magpatuloy ang lahi na ipinangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. At dito po ang kasaysayan po naman ni Job. Sa Job 2:7-8. Pagtitiis ng matuwid. Glory to God. Kung atin po makikita, ito po si Job, alam po natin na siya po ay matuwid na tao. Dahil kanginawan po na i-exhort po ni Pastor King, na kung saan yung puntindi ng pinagdaanan po ni Job, na kung saan siya po ay matuwid at ipinakikilala pa ng ating Panginoon, kilala mo ba ang aking anak na si Job? Siya ay matuwid. Walang makakatulad sa kanya. Pero ito si Satanas, sila po ay nagkwentuhan. Kaya mo lamang nasasabi na yun ay matuwid dahil hindi mo pa sinasalanta. Amen? Hindi mo pa ginagawa siya ng hindi maganda. Kaya siya ay ganyan at nasasabi mo siya ay pinagpapala. Pero subukan mo. Subukan mo siya kung saan ay parusahan. Pero dumating ang time na kung saan abot-abot na pagsubok ang naranasan po ni Job. Ang kauna-unahan na nangyari sa kanya, yung kanyang mga katulong, yung kanyang triguhan, ito'y nasunog at ang kanyang mga katulong kinuha din, glory to God, ng kanilang mga kaalyado. At hindi lang yun bago pa lamang natatapos ang balita na dumating sa kanya, dumating ang balita, wala na ang yung mga asno, ang yung mga bakahan, ang yung mga tupahan, libo-libo na wala ng lahat. Isa lamang ang natira yung nag-report sa kanya. Amen? Kaya kung atin pong makikita, gaano ang nawala sa iyong negosyo? Ikaw ba'y nalugi? Ikaw ba'y na-scam? Ikaw ba'y nakaranas na ikaw'y niloko? Nagkaroon kayo ng kung saan onsihan doon sa inyong mga pagkapartihan? Pero si Job, napakatindi ang kanyang naranasan. Hindi lamang ang kanyang triguhan, hindi lamang ang kanyang mga tupa, ang kanyang asno, ang kanyang baka. Mimiya ng konti, dumating ang balita, ang kanyang mga anak namatay lahat. Naguhuan ng building sa kanila na kung saan ay pagsasaya, pag-iinuman. Na ito naman yung kinatatakot ni Job, na ang kanyang mga anak ay mapawalay sa Diyos. Kaya ang ginagawa ni Job, gabi-gabi siya'y nag-aalay sa ating pong Panginoon. Kaya nasasabi ng ating Panginoon na itong si Job ay matuwid. Pero dumating sa kanyang pagsubok, abot-abot. Hindi lang yon. Glory to God. At naranasan pa niya itong nangyari dito na ipinakikita. Amen? Ano po nangyari po sa kanya? Glory to God. Ito po yung kahuli-hulihan na nagkaroon sa kanya ng kaganapan. Ang sabi niya, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Tinatad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinakamot niya ng isang piraso ng basag na palayok ang kanyang mga sugat. Napakatindi. Abot-abot na nga, wala na nga yung kabuhayan. Nagkaroon pa siya ng kung saan sugat sa kanyang katawan. At dito'y matindi ang kanya pong nararanasan. Siya ay kinukot ko marahal sa sobrang hapdi. Dahil kung ito po'y ating titinyan, ayon po doon po sa mga iba po na mga scholar, ito po ay tinatawag po nating piksa. Gaano katindi ang sakit ng piksa? Kaya marahil yung sobrang kirot, kinakayod na. Kaya kung ating titinyan, matuwid si Job. Wala siyang katulad, pero dumanas siya ng matitinding pagsubok. Pero kung atin pong makikita, maging ang kanya pong asawa, sinasabihan pa siya, ano ka ba, Job? Hindi mo ba isusumpa ang Diyos mo na wala ng lahat? Sinasamba mo pa rin ang ating Panginoon, ang Panginoon mo. Pero ano ang sabi ni Job? Kailan ka lang magiging masaya kapag tayo pinagpapala? Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Nagalit ba si Job sa Diyos? Hindi. Kasi kilala niya ang ating Panginoon. Pero kung atin pong masusubaybayan ang kasaysayan po ito ni Job, maging ang kanya pong mga kaibigan, sinisisi pa siya. Napakaraming senaryo na sobrang nasaktan si Job, pero hindi ito ang naging daan para siya lumayo sa ating Panginoon. At kung atin pong makikita sa huling bahagi ng book ng Job,
Dinoble ng ating Panginoon ang pagpapala kay Job. Bakit? Nakita ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, naging tapat pa rin si Job na sumasamba at nagtitiwala na ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng nawala sa kanya. Amen. Di ba napakasarap alalahanin na sa kabila ng mga pagsubok, glory to God, pero meron ditong pangako ang ating pong Panginoon. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, sa aklat po ng John 16:33, na sa ating pong buhay, na totoong mararanasan po natin ng marami pong pagsubok. Kaya sinasabi ito ng ating pong Panginoon. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. Ang iniiwan sa atin ng ating pong Panginoon ay kapayapaan. Pero dito sa sanlibutan, makararanas po tayo ng iba't ibang uri ng ating pong pagsubok. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, laksan nyo ang inyong loob, pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Kaya hindi tayo dapat nanlulupaypay sa mga pagsubok. Ang lagi po nating aalalahanin, meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong tatay sa langit na nakakaalam ng ating pong pinagdadaanan. Kaya ito ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Kung meron pagsubok, may pagkapala. Amen? Number 2, ang pangakong ito'y para lamang sa mga umiibig sa Diyos at nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Glory. Ating punti niya ng Exodus 20 verse 6. Ano po yung sinabi po rito ng ating pong Panginoon? Kaya kung tayo may dumaranas ng matitinding pagsubok, napakasarap alalahanin ng pangako po ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya po rito? Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Napakasarap na pangako. Ipadarama ng ating Panginoon ang kanyang pagpapala. Ipapadarama ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating libu-libong saling lahi. Kaya kung tayo man ay nakaranas ng pagsubok, may pangako ang ating pong Panginoon, pagpapalain ng ating lahi. Amen. Libo-libo, ibig sabihin, salin lahi. Ipararamdam ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig. Makararanas ng pagpapala ang mga taong umiibig sa Kanya. Makararanas ng pagbabago ng buhay ang mga taong sumusunod at nananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Ano po ang sabi po sa awit 37 verse 17? Glory to God, hallelujah. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Amen? Napakasarap na pangako ng ating Panginoon. Yung masasama, aalisin ang kalakasan. Pero, ang matutuwid, kakalingain ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya huwag po tayong lalayo sa Diyos. Nasain natin lagi tayo po'y maging matuwid sa paningin ng ating pong Panginoon. Sapagat ang lahat ng problema pansamantalang gamit yan ng ating Panginoon para tayo ay tumatag, para tayo lumalim, para tayo manampalataya, at kung anuman ang pagsubok na ating pong pagdadaanan, mananatili tayong malakas. Amen? Ano po sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9? Yan po yung mga pagkapala na kung saan ay inilalaan po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Wow, napakasarap na pangako. Sapagkat totoo po, wala po namang nakakasigurado sa ating pong buhay na ngayon tayo po'y kapos na kapos, pero tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon. Minsan ang ating pong pamasahe ay kung saan makarating ka lamang sa church, pero napakaganda ang pangako ng ating pong Panginoon. Yung pagpapala ng ating pong Panginoon, maaari hindi natin masasabi, Lord, salamat. Hindi ko akalain na ito'y aking mararanasan. Ano sabi niya? Glory to God. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga o sumasagi pa sa ating isip ang pagpapala na nakalaan sa lahat na nagmamahal, sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Maaari hindi kakaiba. Ngayon, ikaw ay nakabisikleta lamang. Bukas may motor ka na. Susunod mayroon ka ng 4 wheels. Amen?
Ngayon, ikaw po nangungupahan lang. Isang araw, meron ka na sariling tahanan. Amen. Maaaring ngayon, ikaw kumbaga minsan merong bigas, sa hapon wala. Pero darating ang isang araw, kaban-kaba na ang bigas sa loob ng tahanan mo. Amen. Yung lalagyan mo ng pagkain, hindi na mauubusan. Abot-abot na. Kaya pag may nangangailangan, sando ka na lang ng bigas, lagay na lang sa plastic, kuha ng dilata, kuha na ng Lucky Me, kuha ng pansit canton, ibibigay mo sa nangangailangan. Bakit? Pinagpapala ka na ng ating Panginoon. Amen. Kaya yan po ang layunin ng ating pong Panginoon upang tayo ay pagpalain. Amen. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay, ang may sakop lamang na sinasabi po rito, ay yun lamang mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya ating pong laging nanasain. Ano po yung mga puntos na dapat nating matutunan? Tayo po'y anak ng Diyos. Amen. Bilang tayo po ay anak ng Diyos. Glory to God. Yung sinabi po sa aklat po ng Romans 8:1. Hallelujah. Na dito po ipinakikita, dahil tayo pinili, di ba sabi, yung kanya pong mga tinawag, kanya pong pinili, ito po yung nagmamahal at tinawag ayon sa panukala ng ating pong Panginoon. Kaya may layunin ng ating pong Panginoon. Ano sinabi niya po sa verse 8, Romans 8, glory to God. Romans 8, verse 1, hallelujah. Hindi po 15 yon, 8, quit, then 5. Amen. Ayan. So dito po ipinakikita, yung po sinabi po doon po sa verse 1, ang sabi po rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So ipinakikita po rito, yung po raw na kay Kristo na, wala na siyang kahatulan. Yung lahat ng tinawag na ng ating Panginoon, dahil ikaw ay anak na ng ating Diyos, wala ka na sa kahatulan, hindi ka na mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, wala ka na sa kahatulan. Sino itong mga wala sa kahatulan? Yung hindi na lumalakad sa laman. Amen? Yung hindi na nakikita yung dati niyang buhay. Yung kung saan ay nahango na sa pag-iinom, nahango na sa maninigarilyo, hindi na nagbibisyo. Amen? Sila yung wala sa kahatulan. Amen? At yung namumuhay ayon sa Espiritu, yan po ang makararanas ng pangako ng ating pong Panginoon na hindi ka na makararanas ng kaparusahan. At ang ilalana sa ng ating pong Panginoon ay ang pangako niya na anuman ang mayari sa ibabaw ng lupa, magkaroon man ng tagutom, kukunin ka ng ating Panginoon at isasama ka doon sa kanyang kaluwalhatian. Yan po ang pangako po ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po'y anak ng Diyos, yan po ang nakalagay sa isip ng Panginoon. Hindi ko pababayaan itong aking anak si LB. Dumating man to sa pagsubok, hahanguin ko to. Yung aking anak ni si Margarita, dahil ito ay nakalagay na, ang kanyang pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi na siya mawawala sa aking paningin. Sapagkat siya ay pinili ko na, dahil siya ay anak ko na. Amen? Bilang tayo po isang anak ng Diyos, tayo ay dinidisiplina. Amen? Bilang tayo po anak po ng Diyos, makararanas po tayo ng pagdidisiplina ng ating pong Ama. Ano po ang sabi niya sa aklat po, Glory to God, Glory to God ng Hebreo 12. Bilang tayo po mga anak, tayo pong lahat ay nakakaranas ng disiplina. Di ba tayo pong lahat ay nagkaroon po ng mga tatay at nanay? Kung meron po dito mga may edad na wala yung kanilang mga tatay at nanay. Di ba kayo nakaranas na kayo pinaparusahan? Minsan ibinibiting ka pa. Minsan kung saan itatalian ka dito sa bago ikaw ibibitin doon sa hamba ng bahay nyo bago kayo hahatawin ng lubid. Minsan mararanasan mo, ganun mang parusa ang mga magulang nung araw. Kapag ikaw hindi sumunod sa utos, yung pong kahoy, kung pag ito inihataw sa'yo, durog na to, hindi pa titigil. Pero, nagkaroon ka ng takot sa magulang. Matindi po pagdidisiplina nung araw. Kapag ikaw pa hindi sumunod sa utos ng magulang, kinakailangan na patutukay mo yung itik. Kinakailangan na kung sa'yo kayo magwawalis. Bago ka pumasok, kinakailangan na nakasaing ka na. Kapag hindi mo ito ginawa, pagdating ng nanay mo sa bunot, pipiraling ka, hahatawin ka sa put mo. Kukurting ka pa ng pinong-pino. Ganyan ang ating mga magulang. Pero kung ating iisipin, ito'y naging daan para po tayo
na disiplina. Ito po yung naging daan, kaya po tayo naging matatag. Ito po yung naging daan para po tayo natuto sa buhay. Sapagkat totoo, kapag tayo pinagpapatuwid sa ating pong magulang, tayo po ay pagpapalain. Amen. Ano po sinabi niya po rito? Amen. At ating pong basahin po. Glory to God. Hallelujah. Hebreo 12. Amen. Ito po yung pagtuturo. Na kung saan sabi po ng ating pong Panginoon, anak ko, huwag mong babaliwalain ang pagtuturo ko. Sapagkat ang aking pong anak, ang isang anak ay itinutuwid ng isang ama. Pinapalo dahil iniibig. Pero ang sabi niya po sa verse 7, ang sabi niya rito, tiisin natin ang pagtutuwid ng ating pong magulang. Tiisin natin sapagkat ito'y panandalian po lamang. Glory to God. Na ipinakikita po rito yung lahat ng ating pong pagdadaanan ng mga pagsubok, ito po'y nagpapatunay na tayo po'y itinuturing na isang tunay na anak. Kapag ikaw ay hindi dinidisiplina ng ating pong Panginoon, baka ikay anak sa labas. Amen. Pero kung tayo po ay nagpapadisiplina, ito po ay magkakamit ng tayo po'y makararanas ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Tayo po'y dinidisiplina po ng ating pong Panginoon. Kaya dapat po tayo magpadisiplina. Amen. Kaya once na tayo po'y nagpadisiplina, ito po ang magiging daan para po tayo ay maging isang matatag na mananampalataya. Kapag tayo po ay nagpapadisiplina, nagpapatotoo na ikay gumagalang sa ating Panginoon. Nagpapatunay po ito na ikaw ay surrender sa ating Panginoon. Lord, kung maranasan ko man ang mga pagdidisiplinang ito, maaaring meron kang gustong ituwid sa aking pong buhay. Amen. Bilang patotoo po, ako po ay ilang beses na po ako nadisiplina. Akin pong sarili ang akin po ipagpapatotoo. Doon po sa akin pong dating pinagdaanan, ako po'y 2 beses nadisiplina. Matindi po ang disiplina po doon. Kapag ikaw po'y nadisiplina, 4 na linggong tatayo ka sa pulpito. Totoo po yun. Ako po nakaranas noon. Kasi po ang akin pong kauna-unang natanggap na disiplina, ako po'y nagbayad ng boto. Hindi ko po alam na ini mali. Nagbayad po ako ng boto. Dahil akala ko po ito po ay okay lang. Ikinuwento ko pa sa iba dahil natalo ang kanyang bata. Pero okay, proud na proud. Pero hindi ko po alam na ini mali. Tinawag po ako ng aming pastora. Sinabihan akong disiplina ka. Dahil hindi tama ang iyong ginawa. Totoo po yun. Pero ako po kinausap ng ating pong Panginoon. Ang sinabi po sa akin po ng Panginoon, dahil siyempre masakit sa akin, ako'y nadisiplina. Ang sinabi sa aklat po ng Kawikaan, na ang isang pabango, kapag ito nalagyan ng langaw, mamamaho, sayang, di ba? Mawawala na ng kwenta. Alam nyo, napakatindi. Tumatayo po ako dito, sa pulpito, doon sa amin po. Ang sasabihin ko, huwag nyo akong tutularan. Totoo po yun. Huwag nyo po akong tutularan. Pangit po ang aking ginawa. Kaya magbuhat ngayon, ito po'y nakikita nyo na, huwag na itong mangyari sa buhay nyo. Ako na lamang ang mangyari. 4 na linggo kang tatayo. Pagpatay ng laman. Kaya hanggang ngayon, hindi ako nabayad ng boto. Natuto na ako At hindi rin ako nagpapabayad ng boto. Magbuhat ng ako po ay naging abutante. Totoo po, hindi ko po naranasan na ako pinagpapabayad. So, ibig sabihin, disiplina. Isang beses po na kung saan ay disiplina, yung kung saan ang akin po namang ginawa, na kumbaga saan yung pong aking pong pagkasalita. Nadisiplina po rin ako sa pagkasalita. Na kung saan wala pong kamalay-malay. Na kung saan ako po pala ay nakapagsasalita na ng lampas-lampas. Pero tinanggap ko po ang pagtuturo. Dito po na kung saan ilang beses po ako nadisiplina po rito. Pero tinanggap ko yung bawat pagdidisiplina. Sapagkat alam ko, may gagawain sa akin ang Panginoon. Alam ko na matapos na ito ay akin pong matanggap. Ako'y magiging matatag, ako'y magiging malakas sapagkat may gamit sa akin ang Panginoon. Yung lahat ng akin pong natutunan pagdidisiplina, ito po'y nakatatak sa akin pong puso't isipan. Dahil kung ako po hindi nagdisiplina, wala ako sa lugar na ito. Dahil may layunin ang ating pong Panginoon, kaya tayo po ay itinutuwid ng ating pong Panginoon. Kaya salamat sa ating pong Panginoon dahil tayo ay matyaga na Kanya pong nililingap, tinuturuan at habang tayo po'y dinidisiplina, tayo po'y ikino-comfort ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po'y nakakaranas po ng disiplina, ang ating pong gagawin, kinakailangan babat tayo sa presensya ng ating pong Panginoon.
Manalangin lagi po tayo. Makinig ng mga mensahero. Glory to God, sapagkat ito ang magpapalakas sa atin. Amen. Glory to God. Pangatlo, tayo po ay magpapalakas sa Panginoon. Ano sabi niya sa aklat po ng Efeso 6, 10-12? Glory to God. Ang sabi po rito sa aklat po ng Efeso 6, 10-12. Ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, glory to God. Hallelujah. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan ng pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Verse 12, glory to God, hallelujah. So makikita po natin dito, sapagkat hindi tao, hallelujah, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya minsan tayo pong lahat ay naliligit po tayo. Naliligit po tayo ng maraming tao. Na kapag tayo po'y nakakaranas po ng mga kaguluhan, nakararanas po tayo ng kung saan hindi po natin maunawaan. Nagkakaroon po tayo ng kung saan ay mga kaguluhan sa loob po ng tahanan. Problema po sa loob ng iglesia. Problema po sa loob po na kung saan ang ating pong komunidad. Ang lagi po nating iisipin, hindi po si Sister Rosil ang aking kalaban, hindi po si Sister Lynn ang aking kalaban, hindi po si Sister LB ang aking kalaban, kundi ang aking kalaban ay ang masasamang espiritu. Amen? Kaya kinakailangan saan tayo magpapalakas? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag po tayo magpapalakas sa video. Huwag tayo magpapakalakas doon sa FB. Huwag tayo magpapakalakas doon sa kapitbahay mo kung ano nang ikukwento mo. Huwag tayo magpapakalakas kung kangi-kangino. Magpakalakas ka sa ating Panginoon. Amen. Kapag tayo sa Diyos nagpakalakas, makikita mo, magiging isang mananagumpay. At matapos na tayo po ay makaranas po na kung saan, na mga pagkatuwid, alam natin na ito'y gawa ng mga hukbo na kadiliman. Gawa ng mga mahasamang espiritu. Kinakailangan tayo po'y magpatuloy sa ating pong Panginoon. Huwag nating namnamin yung ating nararamdaman, kundi ang ating namnamin, Lord, may ginagawa ka sa aking buhay. Lord, alam ko po, Panginoon, ako'y pinatatatag mo, pinalalay mo, sapagkat may gamit ako sa iyo. Sapagkat once tayo po'y tumanggap na kung saan na pagtuturo sa ating pong Panginoon, makikita po natin dito tayo po'y magiging matatag. Amen. Tayo po'y magiging malakas. Tayo po ay kung saan ay makikita po natin, Lord, salamat, lumalim ako sa salita. Lord, salamat, lagi ako nagbabasa ng Biblia. Lord, salamat, lagi ako nakikinig sa mensahe mo. Kaya makikita po natin dito na totoo, hindi po yung ating pong kapitbahay ang ating kalaban. Ang ating pong kalaban ay ang masasamang espiritu ng kadiliman. Kaya dito po natin makikita, upang tayo po'y magtagumpay sa bawat labanan, kinakailangan isusuot natin ang full armor of God. Amen? Yung buong kasuotan ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo, kapag ito po'y nakasuot po sa atin, nakasakbat na po sa atin, hindi na makapagtatagumpay ang gawa ng kadiliman. Ano po yung full armor of God? Kinakailangan tayo po'y may suot. Kung ang isang sundalo pupunta sa labanan, kinakailangan suot niya ang kanyang buong kasuotan. Meron po siyang helmet, meron po siyang breastplate, meron po siyang belt, meron siyang boots, meron siyang usay sword, meron po siyang kanang kamay na kung saan nasa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo magiging matagumpay sa bawat labanan. Kaya kinakailangan full armor to. Itong ating isip, wag nating hahayaan na ito ay malinlang na kadiliman. Ang ating puso, wag nating hahayaan na ito ay masibat ng kalaban. Kaya kinakailangan meron po tayong breastplate of righteousness. Alam natin ang katotohanan. Amen. Alam natin na kung saan kinakailangan tayo maghayag ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag tayo po ay nagiging handa sa pagdadala ng magandang balita, mararanasan po natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po ay kung saan lagi po magsasabuhay ng kanya pong salita. Glory to God. Tayo po'y gagamitin sapagkat tayo po yung nagmamahal sa Diyos. Tayo po yung kung saan ay binigyan ng ating Panginoon na may layunin. Glory to God.
at maghahayag tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya para po tayo ay kung saan magamit ng ating pong Panginoon, tayo po ay magpakalalim sa kanyang mga salita. Amen po. Romans 8:28, power of God's love. Ito po Romans 28, ito po yung pong kapangyarihan ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen. Romans 8:35 and 38, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Glory to God. Problema, gera, gutom, kaguluhan, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Ni ang kalaliman, ni ang kung saan, ano pa man, kung saan, kung ano-ano mga mangyayari sa atin, ang lagi natin iisipin, walang makapaghihiwalay sa ating pag-ibig sa ating Diyos. Bakit? Sapagkat tayo higit pa sa mananagumpay. Amen. We are more than conqueror through Jesus Christ. Amen. Kaya tayo po sa lahat po ng ating pong pagsubok, kinakailangan makita na tayo po ay nagtatagumpay. Last po, Hebreo 12, 1-2. Upang maranasan po natin yung kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 12, 1 and 2. Yaman tayo po ay naliligiran ng napakaraming saksi. Amen? Iwaksi na natin yung mga daladala, yung mga bigat natin. Yung mga kasalanan humahat lang para magawa po natin kung ano po yung ipinagagawa po sa atin po ng ating pong Panginoon. Sapagkat tayo po, bilang tayo po itinawag at pinili ng ating pong Panginoon, marami tayong bitbit, marami tayong daladala sa ating kalooban, marami tayo na kung saan yung mga katanungan sa ating isip. Ang sabi ng Panginoon, iwaksay mo ng lahat yan. Ang galit, ang puot, ang sama ng loob, yung masamang ugali mo, iwaksay mo ng lahat yan. Amen. At takbuhin mo ang ipinagagawa sa iyo ng ating pong Panginoon. Paano natin ito magagawa? Always look unto Jesus. Tingnan natin ang ating pong Panginoon na nakapako sa krus. Tingnan natin ang ating Panginoon sa pinagmumula ng ating pananampalataya. Masdan natin ang ating Panginoon kung paano siya nagtiis ng hirap sa krus ng Kalbaryo. At makikita mo, kapag inaalala mo na ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito yung simbolo ng kanyang pag-ibig sa atin. Kapag naalala po natin ang ating Panginoon, tinanggap niya yung mga hampas. Napako sa krus. Siya'y sinibat sa tagliran. Ating aalalahanin na by His stripe, we are healed. Ano man ang ating pong pagsubok, tayo po ay magiging matagumpay kung aalalahan natin, ang Diyos ang unang nagtagumpay sa labanan. Kaya kung tayo mananampalataya sa ating pong Panginoon, pagtatagumpay natin ang lahat ng uri ng mga problema ang ating pong pinagdadaanan. Amen. Always look unto Jesus. Kapag ikay nanlulupaypay, tingnan mo ang ating Panginoon. Kapag ikaw po'y wala ng pananalapi, tingnan mo ang ating Panginoon na magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya ano man ang ating pong pinagdadaanan, lagi po nating aalalahanin, tinapos na ng ating Panginoon ang labanan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Kaya hindi na po tayo dapat na pagtatagumpayan ng dyablo. Pinagtagumpayan ng ating Panginoon sapagkat ang sabi niya, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para lahat ng uri ng sumpa na inilagay sa atin ng dyablo ay atin ang mapagtagumpayan. Ang sumpang kasalanan, mga sumpang bisyo, sumpang kasakitan, sumpang kahirapan, tinapos na ng ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay pumagit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, maraming pong salamat sa iyo pong mga salita. Totoo nga po, Panginoon, bilang kami po'y mga anak mo, dakilang Diyos. Ang nais mo, dakilang Ama, kami po'y maging higit pa sa mananagumpay. Sapagat ang kapangyarihan mo, dakilang Ama, ang kapangyarihan ng pag-ibig mo, Panginoon, po'y amin na pong tinanggap, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, sa lahat po ng naririto, anuman ang kalapong pinagdadaanan, dakilang Ama, ito po ay bunga ng pagkakatawag mo sa amin. Mabuti man o masama ang nagaganap po sa amin pong buhay, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa amin, Panginoon, na nagmamahal sa iyo at tinawag mo ayon sa iyo pong panukala. Dahil sa mulat mula pa'y kilala mo na kami, Panginoon. Sa mulat mula pa'y tinawag mo na kami at kami po'y sa iyo, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, ang layunin mo, dakilang Ama, sa mga tiisin na amin pong pagdadaanan, kami po'y maging katulad mo, Panginoon.
upang kami magamit mo, Panginoon, sa huling panahon. Magamit mo kami, Panginoon, na maghayag ng iyong kabutihan. Na kung meron mang nangihina, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pong mga testimony, ito pong maging kalakasan po nila. Kaya Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord God, napakabuti mo. Wala ka pong katulad, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, na kung meron man dito, Panginoon, na hindi po makakalaya pa, Panginoon, sa galit, uot, sama po ng loob, tulungan mo po, Panginoon, na sila po'y makalaya. Kung meron pa, Panginoon, Lord God, na naaalipin dito ng mga pagsiselos, Lord, palayain mo po sila. Kung meron pa ditong may bisyo, Panginoon, na maaaring ikinukubli niya, pero Lord, ang lagi naming aalalahanin, kita mo kaming lahat, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Alam mo po, Panginoon, ang aming po mga pinagdadaanan, Panginoon. Kaya Lord, salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming po, O Diyos, great healer. Ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ikaw po ang aming pong God of banner, Panginoon. Ikaw ang aming everlasting God. Lord God, ikaw po ang aming po, Panginoong great provider. Ikaw po, O Diyos, ang aming pong God of peace, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming pong Panginoong mabuting pastol. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang lahat-lahat sa aming buhay. Ikaw ang amin laging kasama, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Hindi mo po kami pababayaan, dakilang Diyos. Kaya ang sabi mo, huwag kaming matakot. Huwag kaming panghinaan ng loob. Kasama namin ng Diyos. Kaya Lord, salamat po. At sa oras na ito, dakilang Ama, sa iyo ko po, Panginoon Lord God, itinitiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.